isa sa pinakamasalimuot na issue at 'pag inaral mo, yung issue sa PhilHealth, really. Opo. Mhm. Malalim Ma siya masyado, marami siyang masalimuot na, mga bagay-bagay dun na dapat naintindihan ng buo. Kaya lang siyempre ngayon may desisyon ng Supreme Court, eh, dun na lang tayo babase. Opo, tama. Maiba ako, Attorney Claire, kasi Hmm, bago 'tong kay hmm, Leviste, mainit na tayo. Bago kay Leviste, meron pa, eh, 'di ba? Meron pang bantaan, eh. Para sa akin, mm. tayo, rekta ano ako, eh, taong kalye ako, taong kalsada ako, taga-Tondo ako Hmm. dati, dun ako pinanganak, Hoy, tondo ko, gagalangin. o gagalang sa Torres High School ako gumraduate. Hoy, St. Joseph ako. Dun ka Oo, lang magkatabi lang tayo. sa kabila ka lang, opo. Oo. Alam mo naman yung mga salitaan diyan, 'di ba, kapagka sinabi mong mata mo lang ang walang latay, alam mo na, Hmm, banta yun, eh. Salitang yes. kalye na banta yun, eh. Um, Tanong ko, may plano ka ba sanang kasuhan mo sana? Sa Ulit ngayon wala talaga, wala uulitin pa ko, talaga. ulitin Mm. ko, may plano ka ba kasuhan mo sana? Sabi sabi ko dito sa vlog ko, Mm, kasi naintindihan ko, eh, binasa kong maigi, eh. Dahil nga sabi ko nga, pagka yung taong kalsada ka, lalo na taga-Tondo ka, alam mo sa sarili mo na yung mata lang niyan ang walang latay o malatang mm. or, ano ba yung ginamit niya dun, intestine or whatever, O appendix and coccyx, appendix. kulang ang walang latay. Yun. So, alam mo ibig sabihin nun, eh. Kaya sabi ko Hmm. dito sa vlog ko, in case kasuhan ni Attorney Claire Castro at patulan talaga, sabi ko 10 appearance fee nung lawyer mo, sagot ko na. Eh, nakita ko, napanood ko sa vlog mo. Ikaw, Hmm. vlog mo ba yun or sa ano, ikaw ang tatayo para sa sarili mo, eh, di nakalibre na. Yes! Mhm. Hindi Puwede ba kasi yun? trial lawyer kasi ako unang-una, Mark. Even before na may mga cases ako at ako yung magte-testify. So, there's a need lang naman to execute the judicial affidavit. So, 'pag may judicial affidavit ako, tatanungin ko yung sarili ko, "Really, Opo. are you one and the same, Clarissa Castro is the petitioner in this case?" "Yes, ma'am." Kasi it's already part of the, judicial affidavit na lang, eh. So, ang mangyayari lang niyan pagka in-identify ko yung judicial affidavit ko, then that's the time na I will be cross-examined. So, Ah, kaya ko objectan, "Objection, your honor." kasi As a ako witness, "Objection, your honor." kaya ako napapatano, minsan, diyan sa Pilipinas meron akong Hmm, mga nakakasuhan, especially yung RAC, Realty, meron kaming ano diyan. hmm, Yung tipo bang hindi naman yung lawyer ko, shout out kay Attorney, Maynard Panela, lahat nung kaso namin sila, eh. hmm. Yung tipo bang minsan meron kang napapaisip na, "Ano ba 'to, bakit parang mas kaya ko pang i-defend yung sarili ko kaysa dito sa lawyer?" Kunyari ako, hindi naman ako lawyer, puwede Hmm. ako tumayo dun or hindi? Ulit-ulit kung ikaw yung Kung ako yung magkakaso, hmm, or ako yung kinakasuhan, hindi naman ako lawyer, pero hmm. ayokong kumuha ng lawyer, ako yung magpapaliwanag lahat. You can defend actually, you can represent yourself, kaya lang baka mahirapan ka when it comes to mga objections, ah, ma 'di ba, Puwede pala, may puwede. makakalusot at makakalusot na tanong na since hindi mo alam yung mga, rules on Oo. objections, Mhm. baka makalusot. Kaya kailangan Mm, talaga, mas kailangan mm, oo. hindi natin kakasuhan sa ngayon. Ngayon hindi ko pa iniisip, but, ginawa ko lang 'yan kasi kailangan ko lang naman din proteksyonan yung Opo, sarili ko, yes. 'di ba? Kasi, ang mga bossing nito, ang mga iniidolo nito, eh, may mga kilalang inamin naman na may kilalang assassin yung kanilang poon or Ay, yung opo, iniidolo nila, 'di ba? So, opo, I have to protect myself lang naman. mm. Ang hindi ko Mm. maintindihan dun sa mga umiidolo doon, eh, nakukuha pa nilang ipagtanggol na, saan yung sinasabi ninyo na pagbabanta sa buhay ng pangulo? Hmm. Oo nga, 'di ba yung sabi niya na meron kakilalang assassin tapos, handang Kumausap, patayin, kumausap. kinausap niya na yung kumausap na siya at umuuna, "Patayin mo 'to."
So, 'pag may kinausap ka, assassin na yun. Yung kinausap mo, assassin na yun, eh. Meron na kayong pinaplano, eh. May Yes, plano na po, eh, 'di ba? oo. Saka yung taong yun, killer, kasi Mhm, handang pumatay. So, may opo. kakilala kang killer, 'di ba parang, wow, isang mataas na opisyal, ang kausap killer. Mhm. 'Di ba parang napaka-ironic niya na ikaw ay ang nagpapatupad ng batas, dapat may peace and order, tapos kakilala mo, killer. Kaya nga Parang 'di ba kaya nga nung pinatawag sa NBI ang dami ng ano, ang dami na nilang alibay. Kesyo, oh, "Uy, may ah" pagbabanta na rin daw sa buhay niya. Tsaka ano yung, kasi nung mga panahon na yun magpapasko yun, eh. Meron na daw Hmm, mga, "Oy hindi kami makakapunta, hindi kami yes. May makakasipot kasi party-party. party for the journalist doon sa mga ano, reporters and everything." Ta pero ako alam ko talaga na ang hirap idepensa nun, ang hirap Sa'kin, idepensa. oo, ano na, at kasi at that time sobra siyang galit, eh, 'di niya na naiisip yung repercussion sa kanya nun, as, second highest Opo, leader of the land, 'di ba? nawala na siya sa ano nun, eh, 'no? Nawala sa huwisyo ba. Basta Mm. galit basta galit at talagang, kung merong gusto ipagtanggol yun na yun. Oo, Buhos basta galit alam mo na pagka basta galit siya, iba talaga yung putol ulo itsura na. niya, iba yung galaw niya, iba yung galawan niya 'pag galit, 'di ba? Tsaka putol ulo pa yung mga gano'n ano? Oo, 'di ba? Kasi actually hindi ko ine-expect na maririnig sa ano, sa Vice Presidente yung mga gano'n. Medyo ano, Mm, kapagka yung mga ganyan kasi meron ka ng mga una yung mga tagapagsalita iniiwasan mo na umabot ka sa point na gano'n yung mga sasabihin mo, eh. hmm, Kaya merong mga tagapagsalita. Nakita ko, nag-hire sila ng spokesperson nila nung hmm, kalaunan na. Sabi ko, okey. Umiiwas na 'tong makapagsalita whatever ng mga putol-ulo, huhukayin yung bangkay ng dating hmm. pangulo, itatapon sa West Philippine Sea. Yun yung napansin ko, pero nawala din. Eh, mas maingay yung boss niya, eh. 'Di Mhm. niya na talaga kailangan ng tagapagsalita, Hindi 'di talaga ba? papapigil. Hindi pa pipigil. And sabi nga, 'di ba sabi mo parang hindi mo ine-expect na manggagaling sa kanya, pero isipin mo, saan ba siya galing? Eh, yung kanyang ama mas masahol din, Oh, correct. oh, 'di Kitang-kita, ba? naririnig natin yan. So, it runs in the blood. Tama Yung po. kanilang pagbabanta, yung kanilang pagmumura, 'di ba, tignan niyo lahat. Lahat ng anak ni dating Pangulong Duterte, Tapos palamura. Tapos yung mga umiidolo sa kanila, Gano'n kung na rin. sino lang ang walang latay, talagang Hmm. mapapa-flatter ka. Ay, nakita mo ba yung post nun? Hindi lang yun, nagmura yun, may Oh, kasamang pak, toot, may pak yun, may pak. PAKYU, Yes, oo. PAKYU. Ang alam ko dun, kapagka yung kayong dalawa galit ka, nagmurahan kayong dalawa, parang hindi kasama sa ano yun, eh, hindi hindi Hindi. hindi Hindi siya maaaring libelous, hindi siya slander, hindi siya defamation, kasi nag-aaway kayo, opo. dalawa. Pero 'pag Kumbaga out of anger lang, sabi ng Supreme Court hindi siya makakasasabi na oral defamation. Pero kung hindi ka naman kasama sa issue, nakisawsaw ka lang at nagganon ka, nagmura ka, 'di ba? opo, iba na Ibang yun. klase yun. Ah, eto attorney, pasok na tayo dun sa pinakamainit. Okey. Nung una mo narinig na nasaan ka nun? Nung narinig mo na o napanood mo na kakasuhan ka ni Leviste? Nasa opisina na. Maaga ako sa Opo. opisina kasi supposed to be may briefing 'yan. So, nag-guest muna ako sa RMN 8, 8:30 AM. So, papasok pa lang ako sa opisina, na-meet ko si Tuesday, new. Mhm, Papasok kami, kasi miyembro ng MPC si Tuesday new. Sabi niya, "Oh, may issue attorney Yusek, merong ika-kaso sa'yo, si si Congressman Leviste." So, unaware ako kung ano. Ang sabi niya ang sabi pa niya, dahil yata tinawag ko na Leviste files. Ah? Anong libelous mhm. dun? So, yun lang yung naisip ko. And then tinanong sa akin nung sa is na si ni ni,
ni Rod Marcelino, nakakasuhan ako, di pa rin ako aware kung anong issue eh. Until, na lumabas na news siguro mga 9:45, nandun na sila sa Batangas at, Opo. siguro may mga kasama siyang mga bubuwit, di ba? Meron, Na nakita ko nag may nag mga taga-video pa nga eh. na nagpu-push sa kanya, di ba? Na nag-a-advise sa kanya ng ganito. 110 million parang ano 'to, wow, Enrique Razon? Mhm. Pareho? Oo. Pareho? 110 din? Ano ba nasira dun? Di ba? Pero So ano, wait lang. hmm, Sorry, putulin ko na yan agad. Yung sinabi mo, ang sinabi mo is, nagbenta siya ng hindi okey, ganito 'yan, ang unang na-content ko 'yan because of Ombudsman Remulla. yun, ako din, ganun din. So, susunod na Mm. pala ako. Kasi So issue siya, eh, kasi, 'di ba? opo, siya si ombudsman ang, gano, eh. Kasi kapagka yung mga gano'n, Attorney Claire, is, pagka narinig ko kay Ombudsman Remulla, yung sa mga ganyan, is ibina-vlog ko agad. Ibina-vlog Mm, ko and dahil alam mo na yung source is isang malaking tao, ombudsman, 'di ba, na nagsasalita ng gano'n. Kaya hmm, hindi ko iniisip na, hindi ako makakasuhan dito. Hindi ko iniisip na makakasuhan ako dito kasi ako yung naglabas or whatever. Sa kanya, eh. mm. Sa kanya and sabi kasi ni Ombudsman at that time, ipapaimbestigahan niya. Mhm. So, kasi daw parang 'di ba parang mas ano nga, eh, mainit nga yung salita ni Ombudsman dun, eh, parang hindi ka ba nakakahiya, parang something to that effect, eh, nakakahiya, pinilit mo, ninegosyo mo. So, Ang nung na-news bata-bata mo 'to, pa, ang ayun ang bata-bata mo bata-bata pa. pa. Parang Mm, kung hindi ako nagkakamali, prangkisa ninenegosyo mo, senador pa, oo. nanay mo. Oo, yun 'di Kaya ba? Parang mhm, hindi ka ba nahihiya? Parang may gano'ng word, eh. May parang gano'ng word. Tapos hindi ito pa, nakita ko lang siya nung ni-news siya ng GMA. opo. Ni-news pa siya ng GMA. So, ang kinover ko, hindi lang si ombudsman, kundi yung news ng GMA. Nandun yun Yun sa ba vlog yung ko, eh. yun ba yung siya yung ini-interview? Hindi, hindi pa nila in-interview si Congressman Leviste. Ni-news lang ng GMA News yung binanggit ni Ombudsman Remulla doon sa kanyang program sa executive session. So, tinake up ko siya. Siyempre, ano ba 'to? Siyempre pinag-usapan na ngayon in-explain ko, oo nga national franchise, hindi 'to Mhm. puwedeng i-transfer, hindi siya puwedeng, ibenta ng Ah, walang congressional approval. So, that's legitimate na usapan at ine-explain mo sa viewers mo. opo. Oh, 'di ba? Opo, Ngayon tinanong ganun po siya. tayo. Oo, 'di ba? Yun, eh. And nung nag-explain ang Meralco the following day, Meralco Gen, tinake up ko rin yun, Mark. Mhm. Oh, maliwanag, ang binenta daw ay yung walang prangkisa. Oh, since natanong ulit dito si, ombudsman, sabi niya wala tayong teknikalan, basta ang problema diyan, ang issue diyan kung nag-flip, 'di ba? Kung may word siyang ginamit, eh, Ayun, na fini-flip po, yun mismo. oo. Kumbaga, Na spin-off, that's the word, spin-off. Kung mhm, na-spin-off. So, 'di ba, kailangan mo 'tong i-explain sa mga tao. Hindi para manira, hindi para targetin ka. Kasi kung ako ta-target sa'yo kahit walang news ta-targetin kita, opo, yan. 'di ba? And the problem is everyday nasa news ka. So, puwedeng everyday nako-content ka kasi i-explain ng mga vloggers, tayo dito, yung mga Op nagpo-podcast, i-explain kung anong nangyayari. correct, Bakit opo. bawal? Bakit kailangang bawal ibenta yung may franchise? So, kumbaga, mukhang ako sabi nga nila tina-target ko daw, hindi, it's the other way around. Ako yung tinarget dito dahil mismo sa isang program sa DCBB, sinabi ni Weng Salvacion, pero kay ombudsman po ito ang source. Kasi Galing alam po, nila opo. kasi yung GMA, yun yung news nila, eh. Sabi niya, "Ay hindi ko naman, ginagalang po natin, nirerespeto natin si ombudsman at kaibigan siya ng aking Ang nanay ina." ko. Mhm. So, anong nangyari, ako lang yung kakasuhan niya. So, Although hindi sa'kin galing yung hindi ako yung source.
Opo, ang maliwanag kasi, tumalon, eh. Kumbaga kung talagang Hmm, ang focus mo o ang pakay mo is kasuhan yung linisin ang pangalan nanira mo. sa'yo o linisin yung Mm, pangalan mo, remulya. Kay Ombudsman Boy mm. Remulya, doon yun lang galing, eh. Pero hindi, Hmm, tumalon. tumalon. Hindi, So sa'kin naman talagang siyempre of course, wala naman din siyang puwedeng ikaso kay, kay Ombudsman Boying Rimulya because he was just expressing, 'no, nope, what he knows, kaya iimbestigahan. opo, Yun, eh, yun yung kolatilya. So, wala kang magagawa dun kahit anong sabihin ni Ombudsman Boying diyan at ito ay subject of investigation. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya diyan hindi man conclusive. So, kung may nasabi siya diyan, it's for you to explain. Even sa hmm, media, bakit? Eh, kung na-bring up yung issue at meron ka naman talagang kumpanya at iimbestigahan din ni, Ombudsman Rimulya, siguro bago imbestigahan, explain mo na sa tao, ano nangyari dito? Pero hindi niya agad in-explain yun. Ang nangyari nauna pa nag-explain yung Meralco. And opo, after mag-explain ang Meralco, tinake up ko rin siya, kinontent ko rin siya. Sabi ko, "Oo, ito maliwanag ang binenta niya walang prangkisa." But the following day ulit o, a day after pa, in-interview naman siya ni Pinky Webb at 'yan, inamin niya yung may solar divest, para sa bayan na may prangkisa, sabi niya hindi na divest, siya yung may-ari mhm, at nag-divest siya. opo, napanood ko 'yun. So it means dinivest mo, 'di wala na rin sa'yo. Ang tanong, issue na naman 'to. Ang tanong, dinivest mo, controlling controlling ka, eh. 100% ang ano mo dun halos, eh. Kasi yung dalawa mong kasama, 1-1 lang, eh. Ikaw the rest, eh. Alam ba ng Kongreso? Kasi nag-transfer ka ng controlling shares, eh. Opo, oo, 'Di ba? Nag-transfer ka ng controlling shares. So, ang tanong ngayon ulit, ayan maiimbestigahan na naman ni Ombudsman Rimulya, nagkaroon ba ng ng, approval ng Kongreso. ng Congress. Ang tanong ang sabi naman niya ngayon kaya niya ako dinemanda, dahil wala daw siyang binebentang kumpanya na may prangkisa. Ano ba talaga? So Pero meron ka bang papaano sinabing mo ano, masisisi about yung prangkisa? nag-content, ha? Meron ka bang sinabi about prangkisa or more on, ano lang, yung Nung pan-third ko na hmm, kasi noong tinanong na siya ni Pinky Webb. Pero dun sa una natin tinake up, it's more on general. nung nasabi niya yung ano, Nagre-rely lang ako. Oo, nung nagre-rely ako sa nasabi sinasabi ni Ombudsman saka nung news. Tapos in-explain ko ano yung conflict of interest, bawal nga magbenta ng walang na may prangkisa na hindi alam ng Kongreso, very general. So, opo, kaya hindi ko alam kung saan i-a-attribute yung malicious or libelous remarks na sinasabi nila. hmm. Eh, attorney, naawa daw sa inyo. Kaya ano, kaya, Ay si civil case na lang daw hindi na criminal case. eh, magpapasalamat ako ng napakalaki kasi may puso pala siya. Thank Pe you. pero, pero sa nakikita ko kasi meron din akong nakita yun which is yung sinasabi mo na na-interview siya, talagang lumabas sa bibig niya, eh, Yes, yung solar para sa bayan. yes. So, Dun niya medyo dun niya papaano niyo yung madi-deny yun? mm. So, wala na, tapos na. Yes. Para sa akin tapos na. Di Oo, di ba? yung sinasabi niya na okey, binenta daw niya yung kumpanya na may prangkisa, he admitted it. Tapos yung una ko patungkol kay, ombudsman, nung nag-explain yung MGen, tinake up ko rin. Mhm, So, opo, nasaan yung malis? Every now and then, every day may lumalabas na bagong facts, so you have to take that up, 'di ba? opo. So hindi, ito pa, Mark, ang magandang hamon kasi dito, magbukasan ng Mhm, records sa SEC. Dahil ang sabi opo, niya, dinivest niya. So, sabi ko, ito issue, sige pag-usapan natin 'yan. Kung dinivest niya, dapat merong approval ng Congress. Tapos after that, sinabi niya kay Pinky, later, kinalaunan, sinabi niya, kinlose niya. So, ang opo. tanong ngayon ni Pinky Webb, kinlose mo ba o dinivest mo? Dininvest mo. Kinlose daw niya.
So, nasaan na Kasi yung pag-divest? totoo po, may sinasabi siyang ano, eh, 'di ba, 2 taon nang hindi na gumagana. Yes, o kaya daw ipso facto revocation. Mhm. But, ano yung sinabi mong dinivest mo? So Ano yung magulo. sinasabi mo ngayong kinlose mo? How can you close a company that you do not own anymore? 'Di ba? Opo, opo, So, opo. ang hamon dito ngayon, Mark, ipakita na lang niya siguro yung GIS, yung Mhm. General Information Sheet ng, ng Solar para sa Bayan Corporation at baka dun makita na totoong na-divest ang Opo. shares. Dapat malaman natin 'yan. Siguro dapat siya na mag-report, hindi naman galing sa akin 'yan. At nung sinabi niyang kinlose niya, totoo bang na-close itong solar para sa bayan? Mhm. Kasi Opo. may lumalabas pang activity as of August 2025. So, Tsaka ano ang tanong pa dito, opo, isa pa pang masigit tanong. lang. Oo, ano, sige, go. Sinasabi nilang, sinasabi niya 'di ba, kumbaga parang na-close na or whatever. And then, parang hindi sila nabigyan ng kahit na ano, pero 2019 pa lang daw binibigyan na sila ng notice ng ano, eh, Department of Hmm, Energy, eh. Ang up to now, eh. yes. Tapos, So, parang parang binabalewala. So ang dapat natin malaman, kailan siya nag-divest? Mhm. Base sa GIS ng kumpanya na 'to. Nag-divest ba siya? Kung meron man, kasi lumalabas mukhang oo. Kailan na-divest? 2025 ba? 2025 lang ba nag-divest? Nag-divest ba siya ng 2025 para maiwasan niya yung letter ng DOE? Opo, At opo. 'pag wala ring pangalan niya do'n, ito lang, ito hindi tayo nagpapaka-libelous dito, We're talking about legal matters, legal issues 'to, 'di ba? Kasi kung makikita sa GIS na dalawa na lang ang natitira na, shareholders dito at nawala Mhm. na siya, so it means na-divest. Kung Divest, opo. na-divest ito, kailan? Kung na-divest ito, may nagbayad ba ng tax? Mhm. Kasi transfer 'yan, 'di Correct, ba? opo, opo. May nakuha kang something out of the purchase, pang-apat, yung pinagsalinan mo ba, can she afford Mhm. to buy your shares? Correct, opo. Ah, at, Imbestigahan din 'yun. oo, 'di ba? Tapos, ginawa mo ba 'to, if ever, ginawa mo ba bang na-transfer ng 2025 lang? Kung, lahat ito may kung. Ito ba ay ginawa mo para sabihin mo na, "I have nothing to do with my corporation. I do not receive any letter." Papaano mo 'to masasabi kung bago mo na-divest, halos 100% ikaw may-ari, Opo. 'di At ba? sa sabi ng DOE 'di ba, sa kanya talaga ipinapadala yung mga ano nila, Hmm, notification or everything na ano, mm. mga Saka gano'n. saka ganito 'yan, Mark, sa aking pagkakaalam, 'pag ikaw ay may prangkisa, dapat may annual report ka, kasi Mhm. nasubmit din sa Sa kongreso. book, may book 'di ba po? Oo, 'di May ba? book. Kasi may prangkisa ka, So, parang ang hirap takasan, ay hindi na kami nag-ooperate for 2 years. So, wala kang report, 'di ba? Una, may mga empleyado ka ba diyan? So, kung hindi 'to nag-ooperate, paano yung empleyado mo, 'di ba? Kung hindi 'to Opo, nag-ooperate, 'di wala ng sweldo yung empleyado mo. Dapat ire-report mo 'yan sa DOLE, natanggal na sila. Ire-report mo 'yan sa BIR, na wala ka na kasi para hindi ka na tuloy-tuloy pagbayarin ng kanilang correct, opo, sa opo, income opo. tax, Opo, 'di ba? Ire-report mo 'yan sa PhilHealth kasi para yung contributions nila maputol. opo. Ire-report mo 'yan sa Pag-ibig. Oh, Naalala ko kasi dati meron akong 2 restaurant diyan sa Pilipinas. hmm. And then ang akala ko wala na, close na natin, sige. Yun pala talagang ang dami mo pang, Yes. aasikasuhin. Kasi kapagka hindi, Oo. tuloy-tuloy lang yung pati yung sa BIR, pati sa kanila Yes, maghaharap ka lahat. tama. Opo. Pati yung penalty mo sa Mhm. business permit mo, tuloy-tuloy Tuloy-tuloy. yun kasi hindi alam ng local na hindi ka nag-ooperate. So, you have to report that. Mhm. Ang Opo, dami niya ngayon, marami siyang sinabi, lagi siya nagpapa-interview. Lahat ng sinabi niyang 'yan, hahanapin 'yan.